So first time ko to. Thank you talaga. So for today, I'll be sharing with you yung naging strategy ko na sa tingin ko yung nakatulong kung paano ako nagka 3 unit sales last month. So, konting background lang, dumaan din ako sa frustrations and stress. Kasi hindi talaga ako nakakabenta. Nag-invest na ako sa FB ads, sa marketplace, as in wala talaga. Until maka-ice break sale ako nung April 30. So that time, tumatak sa isip ko yung sinabi ni na broker Aldrin and SM Jenny na sunod-sunod na yan. So sabi ko sa sarili ko, gusto ko talagang panindigan, kaso paano? Limited time lang talaga yung kaya kong ibigay since may full-time job ako, and at the same time, pagkaka-uwi ko, nag-aalaga ako ng baby ko. So, sabi ko, paano ko kaya i-maximize yung oras ko? Naisip ko that time na, bakit hindi ko i-benchmark yung ginagawa ko sa company dito naman sa real estate, which is yung pagpa-plan ng detailed activities. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo today. Sorry, kinakabahan. So, meron akong 4 steps na ginawa. So, yung unang step na ginawa ko is, nag-set ako ng target. So, ang ginawa ko nun is 1 unit monthly sales yung initial target ko. Saan galing yung 1 unit? Nag-base ako doon sa previous sales ko nung April, which is yung ice break sale ko na 1 unit. Then ngayon, nung meron akong target, ang next na ginawa ko is, nag-list down naman ako ng mga project activities in order to hit this target. So, like for example, kailangan kong mag-FB ads running, FB posting. So, yun yung mga project activities ko in order na ma-reach ko yung 1 unit sale. Ngayon, na nakapag-list down ako ng project, ang next step ko naman is, nag-list down ako ng detailed activities in order to reach this project. For example, FB ads running. So, ano-ano ba yung kailangan kong gawin para makapag-run ako ng FB ads? Siyempre, kailangan ko ng training. So, special thank you, Kuya Mike and Ate Jo. Sinunod ko lang yung training niyo. So, thank you. Luckily, may 2 unit sales akong playing test. Thank you po. Then, next, aside doon is, nag-ano din po ako na, aside doon sa detailed activities na yon is, yung step 4 ko, yung last is, yung nag-set ako ng timeline activities or yung frequency, ano ba yung schedule ko, para ma-execute ko yung detailed activities ko. Again, yung 4 steps ko, una, nag-set po ako ng target. Pangalawa po, nag-list down ako ng project activities in order to reach this target. Pangatlong step, nag-list down ako ng detailed activities in order to execute this project. And last step po is yung nag-set ako ng schedule dun sa detailed activities ko. So once again, I am Camille Abran Marquez, under po ng Team Rio, under po ni Broker Aldrin and SM Jenny. Special thanks po pala SM Jenny and sa small team namin, Team Genesis, sa patuloy na pag-guide and pagsagot ng inquiries. That's all po. Thank you! Good morning, Yesland family! Good morning! Basahin ko na lang po yung sharing ko. But before that, let me have a short introduction of myself. I'm Myla Ambal Maligaya from Santa Cruz, Laguna, under direct supervision of Broker Ishil and Broker Richard. Dati po akong Team Berlin, ngayon po Team Siranana of SD Elizabeth Nuno. I'm a wife, I'm a mom, and I'm a corporate employee din po at the same time nag-real estate. Broker may ask me to share my strategies and tools kung bakit ko na-achieve yung high sales ko last month. I don't know if this will be considered as a strategy or tools, but the things that helped me out to have a high sales last month is a right mindset and a clarity of mind. Magkakwento ko ako, short story lang. Early this year is really a struggle for us.
Yan, we move out sa Calamba, lumipat kami ng Santa Cruz, Laguna. Struggle yung traveling time from our home to work and then kapag magkakaroon ng TP. At the same time, bumalik yung health issues. Weekly nagkakaroon ako ng iron infusion. Then, but still I survived. February, bumalik ako into real estate selling. And I'm really grateful kasi pagbalik ko ng February, nagkaroon agad ako ng real estate sales. I continue. Pero nung then March, na-involve naman ako sa vehicular accident. But still, nagkaroon pa rin ng 2 real estate sales. So, akala ko okay na. Then, April, I and my daughter got hospitalized. We stayed for long days. Yun, and pero grateful pa rin kasi despite na that we are confined, meron pa rin real estate sales na pumasok noong April. Then, after discharge sa hospital, I told to myself, I will rest for months and I will regain my energy. But every time that I'm staring at my daughter's face, it tells me that you should not stop. Paano na yung future niya? Then, yun pala, pag napapagod ka, just rest, then fight again. I'm really grateful for my real estate buddies for checking on me, reminding me to come back after the storm. Si Ate Girlie, saka si Sis Julie, wala siya dito. And also Broker Richard and Broker Nikki, they are checking on me kung ano na yung kalagayan namin despite their busy schedules. To sum this up, these are the things I learned to almost first half of May 2024. We should not dwell on struggles and do not worry on the future because it's a waste of energy. Life is here, life is now, and we should not stay present. And this is God's want us to do. Train ourselves to stay in the present moment because when you're present and you have a clarity of mind, everything will be more vibrant. For every storm, He always shines through. Bibigyan at bibigyan tayo ni Lord ng real estate sales as long as you are in the present life, you are taking actions, and God will do the rest. God is always shining His sun on us. Like what SD Over said, kayo na po ang next. Thank you. Hi, SN family. So yan, again ako po si Jarina Lansaga, pero mas kilala po akong Nina. And unang sa lahat, thank you Yeslan for this recognition. And ayun, actually kaka-accredit ko lang po last month. But I've been with Yeslan since 2017 pa po. And ayun, nakakaba kasi bigla nandyan po yung family ko, hindi ko alam. Pero yun, tagal ko na po sa Yeslan since 2017, pero hindi ko po talaga ginagawa yung business or yung pagbebenta. Siguro po yung iba dito familiar na kayo sa mukha ko kasi lagi po ako halos nasa event ng Yeslan. Nandun lang sa gilid, napaka-cute. Nagpipicture, nagvideo sa inyo, pero yun, ngayon nandito ako. Ako na po yung pinipicturean at pinibideo. So yun, wait lang. Wala po ako talagang tips ngayon since kaka-start ko pa lang po or kakasimula ko lang and I'm still learning. So I'm a work in progress and I'm sure po mas marami po dito yung mas magaling po talaga magbenta, yung mga halimaw po talaga sa pagbebenta. Pero ayun, ang magbibigay ko lang po is yung realizations. And una po is, it's not too late to start. So yun, yung mga pangyayari po talaga sa buhay natin, na matututunan natin, magpupush po talaga sa atin to take action. And ito pong mga natututunan natin dito sa Yeslan, sa mga leaders, sa mga top sellers is malaking tulong po talaga. So, laking bagay po na nag-show up talaga tayo dito sa mga events ni Yeslan. And pangalawa po is to keep in touch with your friends. Ito pong source of sale po namin is
KKK, ang client po namin ni Ek is old friend po nila Ate Nikki. And naging friend ko na rin. So, ang natutunan ko po siguro dito is to always be accommodating and don't burn bridges. Kasi someday or sometime in your life, magkakatulungan po talaga kayo. And lastly is yung take action. Sabi nga po ni Lab Broker Richard kanina. And sabi din po natin, take massive action. Pray, serve, and know what you want. And for me, medyo kulang pa po ako dun sa take action na part. Since, again, kaka-start ko pa lang po. Pero I know with the support of Team San Diego, SD Carol, Broker Nikki, Broker Richard, and ang family ko, of course, and ng Yesland. And of course, with the help of God, I know na ma-reach po natin lahat yung goals natin. So yeah, thank you po, and next one ulit. Good or early, Yesland family. Okay, isa kayo lahat. Actually, yung sales ko last month, I will focus on the general brokerage kasi nakadalawa ko na benta doon. So gusto ko i-share sa inyo yung process kung paano ko yung ginawa. So once na yung seller, in-approach ka na ipabenta yung property niya, ang una mong gagawin, i-check po kung mag-due diligence ka dun sa properties niya. So we have to check the veracity. We have to check kung may liens or encumbrances yung title niya. So kung may nakita kayong technical problem, meron tayong company lawyer na pwedeng pagtanungan. So baka hindi nyo alam. So I make use the services of our lawyer here in Yesland. So next, kailangan yung bisitahin yung project, yung property para matutunan nyo yung ins and out to property niya. So third, kailangan malaman nyo kung ano ba yung terms and conditions ni seller. Kasi, minsan, cash ba siya? Yun ba, okay lang ba sa kanya na magbenta ng bank loan? Kasi minsan, kailangan nating i-educate yung seller. Kasi baka mamaya, iba yung intindi niya sa bank loan. Kasi pag bank loan, kailangan mo na mailipat sa buyer yung titulo. Ngayon, baka matakot siya. Ililipat mo na, hindi ko pa nga nababayaran. So, kailangan sa process na yun, ma-educate natin siya para mapapayag natin siya. So, ngayon, pag nakuha mo na lahat yun, kailangan natin na kumuha ng authority to sell. So, after nun, ima-market na natin yung property. So, paano ko siya minarket? Pinapost ko lang siya sa marketplace. So, doon sa marketplace, doon yung nakikita ng mga ka-KKK ko. So, yung pinost ko na project, minessage kagad ako nung buyer. So, interested daw siya. So, instead na sending pictures, virtual tripping ko na kagad siya. So, sabi niya, sige, nag-set agad ng actual tripping. Kasi gusto daw niya. So, ako naman, sabi ko, kailangan hindi lang ako maging complacent na yun lang yung ipapakita ko sa tripping. Paano kung sa actual hindi niya magustuhan? So, anong ginawa ko? Naghanap ako ng other listing. So, paano ako naghanap ng listing? With those few days na lang yung natitira for the actual tripping. So, pumunta ako sa HOA office. So, medyo naging friendly ako din sa staff, sa secretary. So, sabi ko, ang pwede nyo gawin, sabihin nyo, naghahanap kayo ng property for investment. So, baka merong seller. Kasi, yung HOA office, doon sila usually nagsasabi yung mga seller na nagbebenta sila ng property. So, good thing, nagbigay sila ng listings. Nakausap ko yung owner. So, actual na, true enough, naliitan sila dun sa bahay. So, kung ganon, huwag kayong magsisettle na o matatakot na mag-offer ng other property. So, in-offer ko lots. Good thing, nagustuhan nila yung in-offer ko. Ang problema, dun sa price. So, paano ginawa ko dun sa strategy dun sa pricing? Kasi kailangan mag-meet si buyer and si seller. So, di ba sa project selling, ang ina-apply natin yung scarcity.
So dito naman sa sa Genbro, ang ina-apply ko yung abundance. Paano? So sasabihin ko sa seller, sir, nag-tripping po ako ng 5 properties. Lahat po yan magaganda. Actually, okay na sana yung project mo. Kaya lang, medyo mahal po yung price nyo compare sa iba. Wala naman pong tulak kabigin sa kanila. So baka naman po pwede na pantayan nyo na lang yung price. So, pumayag naman. So, boom, gawa kagad ng counter offer, papirma sa seller, papirma sa buyer. So, close na yung deal. So, yung second na problem ng isang Genbro account ko, so, pumayag naman si seller na bank transaction. Kaya lang, ang problema nung gusto niya, yung equity installment ng 1 year. So, although, magkakakilala kami 3 lahat. Kasi classmate ko nung elementary, hindi ko din-disclose yung identity nila. Bakit? Kasi pwedeng maging subjective sila sa decision-making nila. Pwedeng dahil magkaibigan sila, maiiba yung decision niya, so ayaw niya. So, naman ni buyer, pwedeng, so sa buyer naman, pwedeng magtampo siya kasi magkaibigan sila, hindi siya pinagbigyan. So, kailangan, kakausapin mo doon si buyer na okay naman yung price, okay naman na mag-load ka, kaya lang, you have to understand na kailangan ni seller ng pera para sa equity. So, nagawa naman ng paraan dahil gusto ko talaga yung project. So, ang inaano ko lang dito, here in real estate, we are not just selling properties here. We are also selling ourselves. How? By sharing our expertise, our knowledge, our time and effort to help them find the property for the buyers, and at the same time to sell the property of the sellers. And by doing that we become trustworthy, we become reliable salespersons to do the process of buying and selling. So, kaya, here in real estate, the more we learn, the more we give service, the more we earn in the process. And once again, I'm Broker Joy Pagia from Sweden. Thank you.